Malapit nang mapikon si Katarina. 12:15 na at tumawag ng tita Yola niya na ina ni Elle, ngunit wala pa ng magaling niyang pinsan. Ang tanging kasama niya sa restaurant ay ang gwardya. Patingin-tingin ito sa kanya, marahil ay nagtataka ito kung bakit hanggang ang mga sandaling iyon ay wala pa ang sundo niya. Sinabi kasi niya rito na susunduin siya ng pinsan niya. Ang gusto po ninyo itawag ko na kayo ng taxi, alok nito. Hindi na, darating din yun, baka na traffic lang. Nagsalubong ang mga kilay nito. Marahil naisip nitong 10 oras na ng gabi at wala ng traffic. Makahigit 10 padala na siya ng text message kay Elle, ngunit hindi ito nagre-reply. Nang tawagan niya ito sa cellphone nito, ay panay lamang ang ring niyon. Kinakabahan na siya. Pinagsisisihan na niya ang pagpayag niya sa kagustuhan nito. Ngunit huli na ang lahat. Ang tanging sinabi niya sa tita niya nang tumawag. Ito ay nasa CR lamang si Elle dahil pinananakita ng tiyan. Nakapagtahi pa tuloy siya ng kwento. Ay sir, una't huli na to Elle. Bulong niya sa kawalan. Butong pakwan man. Anok ng gwardiya sa kanya. Nais na niyang matawa sa sitwasyon. Sige, umawot siya ng isang pakete ng Captain Sid. Kumuha na rin siya ng 2 dilatang coke at tinabot niya ang isa rito. Nagkwentuhan sila ng gwardiya hanggang sa nalaman na tuloy niya ang istorya ng buhay nito. Eksaktong alauna ay may humimfil na port sa labas ng restaurant. Baka yan na po yung pinsan niyong anito. Kumunot naman ang noon niya dahil wala namang sariling kotse si Elle. Ngunit nang umibis ito mula sa port ay lumabas na rin siya. Bago siya tuluyang makalapit dito, ay may isa pang lalaking umibis mula sa sasakyan. Napatya siya. Good looking, well built, about 30 years old, clean shaven, very neat. Hi Katarina, bati ni Elle sa kanya. Hello. Oh by the way, this is Steven. Steven, this is Katarina, my cousin. Nakilala sa kanila ni Elle sa isa't isa. Hinilahad ng lalaki ang kamay nito. Tinanggap ni Mania iyon at mas lalo pa yatang lumakas ang sasal ng kanyang dibdib. Totoo nga yata ang hula. This is my gym guy. Hello Katarina. Al told me lots of things about you. Your cousin is really nice. Baling kagad ni Steven sa kanyang pinsan. Right? Tanging nasambit niya. Shall we? Ihahatid na namin kayo sa inyo, ani Steven. Sure, Ania. Sumakay ang dalawa sa likod at asiwa naman kung tatabi siya sa mga ito. Kaya naman sa unahan na lamang siya sumakay, katabi ng driver. By the way, that is Cairo. Cairo, pinsan ko. Si Katarina. Makilala naman niya sa driver at sa kanya. Umarko ang kila niya na mapansing nagpapa-beautiful eyes pa ito sa rearview mirror. Hi, masayang bating. Cairo sa kanya. Hello, tipid niyang sabi. Hindi siya interesado rito. Mas interesado siya kay Steven. So saan ko kayo ihahatid? Tanong nito sa kanya. Sinabi naman niya kung saan. Dahil nais niyang matanawan ng pinsan niya, si Steven sa likod, ay lumapit siya sa driver upang panaka na kaisulyapan mula sa rearview mirror ang dalawa sa likod. Habang nagmamaneho ay hindi nakaligtas sa kanya ang pagsipol ni Cairo. Sa hindi niya may paliwanag na kadahilanan, ay nagsimula siyang makadama ng iritasyon dito. Sa tuwing magagawi pa ang tingin niya rito, ay nginingitian siya nito. Pwede ba? Nais sana niyang sabihin, ngunit nagtimpi siya. Obvious na nagpapakyut ito sa kanya. Matagal na ba kayo ron? Tanong pa nito sa kanya. Nais na niyang itirik ang mga mata sa itas. Hindi ba ito marunong makahalata na wala siya sa mood makipag-usap? Napansin pa niya kung makaasta ito ay mistulang hindi driver. Ang pagkakaalam niya sa driver kinakausap lamang kaibigan ng amo under very special circumstances. And obviously hindi kasama sa special circumstances na yun ang nagaganap sa kasalukuyan. Mukhang hindi naman iyon nahahalata ni na Steven sa likod dahil malakas ang volume ng stereo. Bukod pa sa nag-uusap din ng mga ito. Pinakikinggan nga niya ang usapan ng mga ito. Ngunit nahihirapan naman siyang unawain yun sa lakas ng stereo. Matagal na rin, tipid niyang sagot sa tanong ni Cairo. Saka muling pinatalas ang tainga sa pakikinig. Dito talaga kayo sa Manila? Wala kayong province? Muling tanong nito. Wala, maring sabi niya upang ma-emphasize ang nais niyang huwag na itong kausapin. Ganun ba? Matagal ka na bang nagtatrabaho ron sa restaurant? Muling tanong nito. 3 years na, tipid niyang sabi. Okay naman ba ang trabaho mo ron? Obvious na lumilikha ito ng paraan upang makipag-usap sa kanya. Listen, I'm really tired kung kasi anong oras na Itunuro niyang wristwatch niyang suot. Wala ako sa mood makipag-usap sa totoo lang. Huwag mo sanang masamain. Magalang na rin sabi niya. Nagkibit balikat lamang ito. Ano ba ang trabaho mo ron? This time ay talagang umikot na ang mga mata niya. Naghikap siya ng sinasadya. Kakapagod kanina. Ang dami kasing makukulot na customer. Nakakainis kapag may makulit no. Patutsada niya. Ngunit lalo lamang siyang nahinis dahil tumawa lamang ito. Anong pinag-ausapan niyo? Singit ni Elle sa kanila.
Eksakto namang inihimpil na ni Cairo ang sasakyan sa tapat ng compound nila nang kaagad itong ituro ni Elle. Umibis na silang magpinsan. Thanks, Steven, anire rito. No problem anytime. So Elle, can I come here tomorrow night? Baling nito sa pinsan niya. I'm sure, ani Elle sabay sulyap kay Cairo. Umarko na naman ang kilay niya. Sige, thanks. Bye, Steven. Bye, Cairo. At kung hindi siya nagkakamali, ay mas matamis ang nakita niyang inalay nitong ngiti kay Cairo nang umiti rin naman sa pinsan niya. Sige, ani Cairo. Good night, Katarina. Baling nito sa kanya. Bye, mapakalang sabi niya. Saka pumasok na sa kanilang compound. Nang makapasok na sila ay kagad na impit na tumili si Elle. He's so cute, ani to. Kaya lang sa'yo yata may gusto si Steven ani niya. I'm not talking about Steven. Si Cairo ang babo. Please, driver lang yun, ismit niya. At kagailang ka pa naging matapobre, basta sa akin si Cairo. At akin si Steven, deklara niya. Kaso nga lang sa'yo may gusto. Ganito na lang, kapag nandito sila, ikaw kay Steven at ako kay Cairo. Suggestion nito. Pwede ba naman yun? Basta ako ang bahala. Kinindatan siya nito saka pumasok na sa bahay ng mga ito. Naiiling na nagtungo na rin siya sa bahay nila. Kinabukasan ay maagang umalis ng restaurant si Katarina. Nakadama siya ng kakaibang uri ng excitement sa pagkikita nilang muli ni Steven. Pero bago siya tuluyang umuwi sa kanila, ay dumaan muna siya sa Herbs and Spells. Nang makita niya si Miss Pearl ay kagad siyang nagbida dito. Miss Pearl, I can't believe it. Nagkatotoo agad yung sinabi mo. This guy Steven is really cute. Ngumiti ito. Good for you. He seems educated, although hindi ko pa sure. Ang alam ko palang good looking siya, well bit on nice. Okay rin siyang makisama kasi hinatid pa niya kami ng cousin ko. Pagpapatuloy niya, pwede mo ba akong basahin ulit ng tarot? Saturday is a special day to Saturn. Ergo, authority, knowledge and time, limitation and set. Bakas ang panghinayang niya. Ayaw na rin niyang magpahula. Makamamaya ay may lumabas pang death at ayaw niya yun. Probably on Tuesday, Ania. Yes, Tuesday is special to Mars and action and vitality. We can see what this guy really is. Nakangiti namang sabi nito. Napangiti na rin siya at hindi pa man na-excite na sa darating na Martes. They have like lucky charms here. We have different gemstones. At isa-isa nitong inesplika ang energy na nakukuha sa bawat ipinakita nito sa kanyang amulets. Kinuha niya ang isang par sa lab matapos ay magpaalam na rin siya rito. Tila may pakpakang mga paang umuwi siya sa kanila. Isang short na puti at sleeveless blouse na ganun din ang kulay ang isinuot ni Katarina matapos niyang magpaganda ng gusto ng gabing ngayon. Ang usapan ni Lel ay pupunta siya sa bahay ng mga ito at kunwa ay may pinag-uusapan sila kapag dumating na si Steven. Ayon din kay Elle, alas 8 ang sabi ni Steven na dadating ang mga ito. Ayon din sa kanyang pinsan, si Steven pala ang Vice President ng Operation ng Delicacy Food Corporation, isang kumpanya ng mga bottled and canned foods. Natanto niyang educated ito dahil doon and of course goal-oriented. Bago mag-alas 8 ay nasa bahay na siya ni Elle, hindi naman nagtagal ay dumating na si Steven. Good evening, Elle, Katarina. Dalawa ang dala nitong chocolate, isang Ferrero Rocher at isang Cadbury. Inabot nito ang Ferrero kay Elle at ang Cadbury sa kanya. Thanks, matamis na ngiti na isinabay niya pagkaabot doon. Maupo ka muna, Steven, ani Elle. Tumalima naman ang binata. Wait, I will get you something to drink. Iyon lamang at tumalikod na si Elle. So how are you, Katarina? Pagbubukas ni Steven ang usapan. I'm fine, and you? I'm doing good. Ngumiti ito, showing his pearly white teeth. Kinilig naman siya. If you don't mind me asking, Steven, ilang taon ka na ba? Lakas loob na tanong niya. I'm 32. I see Elle's 21. Tumango siya. And you are? 26. Sa delicacy ka raw, sabi ni Elle. Kaswal na sabi niya. Ayaw naman kasi niyang isipin itong nag-uusisa siya. Yeah, actually family-owned ang delicacy. Hindi. Have you tried our products? Oo naman, ngumiti siya. Nag-meet kayo last night ni Elle. Yup, John is a college buddy. And yun nga, Elle is John's friend. John is John's younger sister, diba? Tumango naman siya. Noon dumating si Elle na may tanga ng tray na naglalaman ng 4 na baso. Steven, nasa na si Kyra? Tanong niya rito. Nasa sasakyan. Tugon naman ni Steven. Padalhin ko muna ito sa kanya, baka naiinip na siya eh. Ako na, presenta naman ni Steven. No, ako na. Pasimpleng gate naman eh. Mukha namang hindi nakahalata si Steven kaya tumangunan lamang ito. Matagal mo na bang driver si Kyron na yun? Saka wala nang masabi ay naitanong niya rito. Siguro ay nais din niyang alamin ang tungkol kay Kyro dahil baka mapahamak pa ang pinsan niya. Malay ba nila kung may asawa na pala ito? 5 months. Okay naman siya. My friend Ralph recommended him to me. Informer ito. Is he married? Nakita niyang sumilay ang isang ngiti sa mga labi nito. Marahil ay inakala nitong interesado siya sa driver nito.
Nais naman niyang itama kaagad ang iniisip nito, ngunit hindi niya magawa. Alangan namang sabihin niyang kaya lang niya yung tinanong ay dahil may gusto ang pinsan niya sa driver nito. He's still single. Why don't I ask him to come here too? Aktong tatayo na ito ng pigil niya. Baka mamaya ay nakikipag-flirt si Elle kay Cairo at mahuli pa nito. May pagka-flirt pa naman ng pinsan niyang iyon. Ako na, kaagad na siyang tumayo at lumabas ng gate. Nakita niya sina Cairo at Elle na nakaupo sa likod ng Ford pickup. Nagtatawa na ng mga ito. Elle, tawag niya rito. Kapwa na palingon ng mga ito sa kanya. Sa kanyang pagkainis ay kinawayan pa siya ni Cairo habang may pilyong ngiti sa mga labi. Bigla itila nais niya itong kastiguhin dahil ngingiti-ngiti ito ng ganun sa kanya. Tinasa niya ito ng kilay saka sinimangutan. Antipatiko. Katarina, kaagad na lumundag pababa si Elle at nilapitan siya. Pasimplisan nitong binulungan. Ano ka ba, pumasok ka na ulit sa loob, no? Hindi pwede. Ano ka ba? Si Steven nga sana ang lalabas eh. Mamaya ako na ikukwento. Bilis na at naghihintay yung tao ron. Papasukin mo na rin ang Cairo na yan. Sumunod naman ito sa kanya. Cairo, pasok ka muna. Hindi na. Hindi yata ako welcome eh. Tugon pa nito. Ang OA ha. Hindi tuloy siya makapasok agad sa gate. Ano ka ba? Of course you're welcome. Sabi ni Elle. Kalitiyasa sa akin ang pinsan mo. Muling sabi ni Cairo. Nag-about face siya dahil hindi na niya matagalan ang kartehan nito. Nahihiya siya kay Steven dahil naiwan itong mag-isa sa loob. At ang isang ito naman ay nais pang magpa-special. Sisiguruhin niyang makakatikim ito sa kanya. Sadyang mataray siya at sorry na lamang ang Cairo na to. At sinasagat nito ang pasensya. Sige na, nakakahiya kay Steven. Alanganin man ay mukhang napilitan na rin pumasok si Elle sa loob. Nilapitan niya si Cairo. Pwede ba pumasok ka na rin? Nakakahiya kasi kay Steven eh. Dininan pa niyang pagsasabi ng salitang nakakahiya. Hindi, okay lang ako rito. Anitong nakapaskil pa rin sa bibig ang ngiting niyo. Naitirik niya ang mga mata. Kasi nga sabi ni Steven, pumasok ka na rin daw. Sa gait niya. Galit ka yata sa akin eh. Nadama niyang may pa-flare sa nostrils niya at ano ang karapating umakto nang gano'n na tila ba napakahalaga ng presensya nito sa kanya. Tila ba sa tono ito ay nagdidiman pang i-deny niyang galit nga siya rito. Nais na niya itong barahin ngunit sa huling sandali ay nakapagtimpi pa rin siya. Hindi iyon ang point. Ang point ay ganito, kailangan pong pumasok kasi pinatatawag ka ng amo mo. Binigyan din niya ang salitang amo. Pakisabi na lang sa amo ko, okay na ako rito. Nakakahiya kasing magstay pa ako sa loob eh. Mukha pa namang mainit ang dugo sa akin ng napakagandang babae riyan. Ikaw yun. Napahumindig siya at hantarang pamumuri nito. Para sa kanya ay kalabisan na yun at tila ito ay sadyang nanggagalit lang. Ang alam niyang pinupuri ibon ni Bona ng ganong uri ay yung mga GRO. Diretsahin kita okay? Hindi makapagtimping sabi niya. Tumangaw ito habang ngingiti-ngiti. Ayoko nang binabastos ako tulad ng ginagawa mo. Hindi kita type, pambabara niya rito. Hus, tila naman pilit nitong pinapatid ang pisi niya. Naman niya ang panginginig ng mga tuhod niya dahil sa inis. At ano naman ang akala mo sa sarili mo ha? Angil niya rito. Gwapo, marami kasing nagkakagusto sa akin eh. Matter of fact lang sabi nito. Ang kapal mo, alam mo ba yun? Napipi ko ng piksi niya. Siguro pero gwapo, hindi ka gwapo okay? Pikang-pika ng sabi niya at nagbuhat pa ng sariling sofa. Gwapo ako, pustahan pa tayo oh. Nang hahamong sabi nito. For God's sakes, ganyan ba katindi ang bilib mo sa sarili mo? Ang akin lang naman, o ay pagmamalaki. Kumbaga bakit hindi ko patatanggapin ang katotohanan ng gwapo ako? O wala naman akong magagawa para itanggil. Kitang-kita naman diba? Napanganga siya sa sinabi ito. Noon lamang siya nakatagpo ng lalaking kasing yabang nito. Tumalo na ito pababa mula sa pick-up. Saka ibinalik sa dati ang harang. Lumapit ito sa kanya. O kita mo na, nakita mo lang ako na tulala ka na. Saka lamang niya na-realize na nakaawang ang bibig niya. Alam mo, sa tingin ko bagay tayo. Maganda ka at guwapo ako. Nagdag pa nito habang ngingiti-ngiti. Ngalingali na niyang tadyakan ng sikmura nito. Parang nais na niyang subukan ang moves ni Jet Li at i-apply rito. Pumasok ka na. Yun lang at nagpatiunan na siya sa paglalakad. Naagapan naman ito ang braso niya. Inis na kagad niya yung binawi. Ano ba? Singhal niya rito. Biro lang yun ha. Baka naman iinis ka na sa akin. Pero yung part na sinabi kong maganda ka at gwapo ako, totoo eh yun. Eh di ba wala ka namang sinabi mula kanina kung di gwapo ka? Pwede ba ha? Wala akong panahong makipag-usap sa mga tulad mo. Tulad kong ano? Gwapo? Giit nito. Oh sure, gwapo ka sobra. Sarkastikong sabi niya. Oh, di umamin ka rin. Naku, pinirahan na niya ito ng talikod. Sa sobrang pagingit-ngit ay hindi na niya napansin ang uka sa sidewalk. Tuloy ay natapilok siya. Mabuti na lamang at naagapan ito.
Ang bewang niya. Bigla ay may kung anong kilabot na gumapong sa katawan niya. Are you okay? Tila nag-aalala namang tanong nito sa kanya. Napalingon siya rito. At sa ginawa niya ay muntik nang dumaiti ang mga labi niya sa mga labi nito. Lalong naging mabuhay ang mga tuhod niya. Lumakas ang pinting ng puso niya at duda siya kung dahil yun sa nabigla pa rin siya sa muntik ng pagsadat niya sa simento. She thought it was because of Kyra's warm breath. It was odd and she definitely didn't like it. Are you alright? Muling tanong nito. Kusang umarko ang mga kilay niya. Bakit bigla ay naging insulsero ito? Siguro narinig niya yung lagi kay Steven. Pambabaliwala na lamang niya. Okay lang, tumayo na siya. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi ka nag-inarte, edi sana nakapasok na ako sa loob. Ngayon pumasok ka na. Ibinalik na niya ang katayarayan niya at tuloy-tuloy na siya sa loob ng bahay. Nang makabalik si Katarina sa loob ay nakita niyang nagtatawanan si Elle at Steven. Si Kyra naman ay batid niyang nakasunod sa kanya. Nasa isang pabilog na mesa sila sa teresa ng bahay. Nakapwesto si Steven sa tabi ni Elle. Si Kyra naman ay naupo sa tabi ni Steven kung kahit sa tabi nito siya napaupo. Panay ang kwento ni Steven. Siya naman ay ngalingali na namang banatan si Kyra dahil dama niya at nakikita niya sa kanyang peripheral vision na nakatitig ito sa kanya. Sa tuwing lilingunin nito ay nangingiti ito na tila baaliw na aliw. Tila ginawa pa siya nitong klan. Minsan pa nga ay kinindatan siya nito. Pilit niya itong inignora at nag-focus na lamang sa mga sinasabi ni Steven. Bilib na bilib siya rito. Tila kumpirmado na niya na ito ang sinasabi ni Miss Pearl dahil nakita niya rito ang lahat ng description na sinabi ng mga hula. Bandang 10:00 na nang magpaalam si Steven. Sinabi nitong babalik na lamang ulit ito. Hinatid nila ito ni Elle sa labas. Tulad ng dati sa likod umupo si Steven habang si Kyra ang nasa unahan. Bye, Elle, Katarina, sabi ni Steven. Bye, pakwit naman niyang sabi. Tatalikod na sana niya nang buksan ni Kyra ang bintana ito. Bye, Elle. Bye, Miss Beautiful. Anito sa kanila, ang kapal ng pagmumukha. Muling nag-flare ang nostril niya sa tinura nito. Ayaw na ayaw pa naman niyang binubola siya ng ganun. Nakita niyang tawa ng tawa si Steven sa likod. Lalo na siyang nainis ngunit nakakahiya naman kay Steven kung hindi niya gagantihan ang paalam ni Kyra. Sige, mapaklang sabi niya. Ang hudyat nag-flying kiss pa sa kanya kasabay ng pagkindat saka pinandar ang sasakyan. Nang wala na mga ito, saka sila nagkatingin ng magpinsan. Kainis, panabay pa nilang sabi. Martes, at excited na si Katarina na bumalik sa Herbs and Spells. Ibinalita niya kay Rita ang lahat at tuwang-tuwa naman ito sa kanya. Ngunit hindi naman siya nito nagawang samahan dahil natanggap na ito sa trabaho at ayon dito ay marami itong ginagawa. Mag-isa na lamang siya nagtungo roon. Kagad naman siyang in-entertain ni Miss Pearl. Parang napakabait na itong tao. Kung noon ay bagya pa siyang ilang, ngayon ay hindi na. Nagpunta ulit sila sa isang partition sa tindahan at tulad ng dati ay kung ano-ano ang inilabas nito, saka siya hinulaan. Ang unang 3 baraha niyang napili ay ibinukod nito at huling 3 pa. Oh, the Knight of Swords, the Emperor, the Strength, the World, Reverse, the Lovers, and the Sun. Matagal nitong pinakatitigan ng mga baraha niya. Kinabahan tuloy siyang bigla. The man needs action and change from time to time. He is adventurous. He is very brave and doesn't fear the unknown. But these cards here, turo nito sa katabi niyang 2 tarot card, suggest that another person in his life, a father figure, an employer, maybe towers over him. Very powerful, this man. On the other hand, this guy is trying his best to overcome certain difficulties in his life brought about by this certain father figure. Unti-unti na niyang nare-resolbahan ang problema niya because his inner will is very strong. Determinado ang lalaking ito, Katarina. He possesses so many good qualities. Ngumiti pa ito sa kanya at napangiti na rin siya. Now for your cards, the world, reverse, you need to be more self-assured and understand your self-worth. May darating sa iyong problema at darating ang point na mag-give up ka, kagad kahit hindi mo pa alam ang end result. This is warning for you not to do that. The lovers now, kailangan mong gumawa ng mga desisyon base sa totoong nararamdaman mo rather than logic. Use your intuition. And finally, the sun, this is a very good card. This means contentment sa relationship. Good luck, Katarina. Ngiting-ngiti siya matapos ang hula. Nasisihan siya sa mga sinabi ni Miss Pearl, kaya naman naisipan niyang bumili ng mga kandila at insenso sa shop nito. Matapos iyon, ay tumuloy na siya sa restaurant.